Sa ngayon, alam po namin na ito'y urgent matter concerning hindi lang ng DepEd, so department, no, na dapat nga magpulong-pulong. Ganun bang atake ngayon dito ng Secretary Angara para po lahat na Yes, DSWD rin po, malaking bagay nga concerning din dito po sa Juvenile Justice Welfare Act. multisectoral po talaga kasi kahapon nga manong Ted nandun yung DSWD saka yung DOH sa Pulong at nagpapasalamat kami sa DSWD kasi parang sasagutin ng lahat ng mga hospital bills ng mga kabataan. Pero on top of this, yun nga, moving forward, medyo long term yung approach. Ano talaga yung dapat gawin ng DepEd para lang hindi na maulit ang mga ganito mangyayari. At nandito nga po, nakaaga pa yung PNP, DSWD, LGU at iba pang mga sektor ng ating pamahalaan. Sige po, bago ho itong aming ilang pang katanungan, anong reaksyon ninyo? May panibago pong saksakan na nangyari doon naman sa Negros. Ito ho'y nakaabot na ba sa inyo? Itong nangyari po dito sa isang sa San Carlos City, dito po sa paaralan na sakop po ng San Carlos City sa Negros, itong Julio Ledesma National High School. Opo, nabalitaan na po namin yan at kumukuha na po kami ng detalye sa aming mga DepEd officials po doon sa division office. Sige po, so baka wala pa kayong detalye ngayon. Doon po sa nangyari sa Cavite, ano na po ang sitwasyon yung nasa ICU na nasaksak po nitong isang grade 12 pupil. I'm sorry, grade 8 pupil. Grade 8. Yes, sir. Opo. Oo. Manong, yung huling usapan natin dito is may isa pang nasa ICU. Wala na po sa ICU yung bata. At out of 7 po na na-hospitalize, dalawa na lang po ang nasa hospital ngayon at inaasahan natin na yung isa malalabas na. Medyo kailangan pa talaga manatili sa hospital yung dating nasa ICU pero nasa private room na po yung bata. Nakasurvive na po siya, out of danger na yung bata. Opo, out of danger na po siya, out of danger. Oo. Ano po ang motive nitong grade 8 pupil na babae? Well, hindi pa po namin nakakausap yung bata mismo at hindi pa rin nakakausap yung magulang. Ang base lang po ito sa sharing ng principal na parang may history siya na, yun nga, sinasaktan niya yung sarili niya. At parang mayroon ding konting pagkukulang yung magulang ng atensyon. So, parang naghahanap lang ng atensyon yung bata. At siyempre, hindi na po yan normal sa bata. So, balik po natin siya sa kalinga ng magulang. Ilang taon po itong bata dito na nanaksak? Sa 14 yata yun, manong sabi. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.